Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Ayan, welcome to Rosel Store. Ayan guys, so i-flex ko lang, ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung ganap ngayon. Today is Sunday. So pag Sunday, gaya ng sabi ko before, is wala tayong ahente. Kaya ipapakita ko kung ano yung ganap ngayong araw kasi wala tayong ahente. So, kita nyo, so nandito ako ngayon sa extension. So, nakikita nyo guys, almost sold out na yung mga drinks natin. Ayan, mga kasari. So, wala na din tayong mismo. Mismo is yung mas malaki dito. So, sold out na din lahat. So, nakikita nyo guys, yung Mountain Dew natin at saka Sting is konti na din siya. So, wala na ding, I think, nasa 50 cases na lang tong natira. I think both na 50 case na lang po yung natira. Tapos, yung mismo natin and other flavor is sold out na guys. So, bukas is Monday. So, marami na naman tayong ahente bukas. So, nandyan na ang Coca-Cola. Ayan, guys. Para, bale, ire-ready ko siya mamayang hapon or mamayang gabi yung mga purchase namin, yung i-order ko for tomorrow. Ayan, guys. Kasi, ang pag-order ko ng soft drinks, guys, is, kunwari, bukas is Monday. So, ire-ready ko na siya. Isi-send ko na siya mamayang gabi para pagpunta ni delivery, ibabagsak na lang siya. Ayan. Hindi yung on the spot na i-order, o-order ka tapos ibababa agad. Hindi po ganun yung ahente namin. So, order mo na siya ng gabi tapos ibababa nila kinabukasan. Ayan, guys. So, kita nyo. So, etong gin natin is konti na lang din. So, wala na din kaming stock sa stock area, I mean sa bodega namin. Ayan, so ito na lang yung natira din. And konti na din yung mga bigas natin. Ayan guys, shout out sa mga kapareho kong may tindahan dyan. Ayan, ito din is best seller sa atin, itong bigas, kasi ito yung araw-araw na needs natin. Kasi kahit wala kang ulam, basta may bigas, 'di ba? Napaka-importante ang bigas. Ayan guys, so pwede nyong ihalo sa mga tindahan nyo guys yung bigas, kasi napaka-best seller ang bigas ngayon. Ayan, kung meron ka ng bigas tapos may asin, sold na yun, 'di ba? Sold na yun. Ayan guys. So, last vlog ko, may nagtanong sa akin na tinatanong niya sa akin kung, "Ma'am, magkano po ba yung puhunan, yung ganitong store mo?" Yan guys. So, actually, nag-start ako noon ng 250,000 guys. So, alam nyo naman, bilang isang wholesaler, ang 250,000 is napakaliit kung tutuusin. Pero dyan po ako nag-start. So, yan po yung unang-unang ginamit kong puhunan ko nung nag-i-start pa lang ako. Pero hindi po dito sa store na to. I think doon sa store ko noon sa palengke, sa palengke guys. So, ayan guys, nag-start ako ng 250,000 sa first na store ko noon. Actually, sa palengke yun noon. Kasi magkaiba po dito. Ito kasi yung brands dati. So, yun yung main. So, yung main, mga kasari, ang puhunan ko noon is 250,000. Pero, ang liit. Kasi, ang dami sa 250,000 ko is marami pa pong wala. So, konti lang po yung nabili ng 250k ko. Ayan. Ang ginawa ko guys, rinoling ko yun. Binili ko yung mga needs talaga ng mga tao araw-araw. Ayan. Yung mga moving na lagi kong sinasabi sa inyo hanggang sa nag-grow siya. Yan, mga kasari, hanggang sa nagkaroon ako ng branch. Pero actually, ang tinatanong kasi ng mga
kasama natin is kung magkano yung puhunan ko ngayon dito sa store, dito sa mismong bahay ko, guys. Ayan, so sa ngayon is around 7 million na yung umiikot na puhunan ko, guys, kasi isa po akong wholesaler. So pag wholesaler ka kasi, mga kasari, kailangan mong may mga pang-buffer ka sa mga shelf mo, may mga stocks ka, hindi ka nawawalan, syempre. Ayan, syempre, lalo na yung mga moving, lalo yung mga bestseller sa amin is mga soft drinks. Ayan, so kailangan lagi kang may stocks na madami. Ayan, guys. So, ang wholesaler kasi, guys, hindi naman po pwedeng, kunwari, pag yung puhunan mo is 500k, so magkano lang po yung, magkano lang yun pag binili mo ng mga item, guys. Kasi sa isang truck, kunwari, yung sigarilyo, kunwari yung sigarilyo, moving din siya, pero pag bumili ka kasi ng ilang karton lang, let's say 5 box lang na sigarilyo, magkano na yun, guys? Magkano na puhunan nun? Siguro around, let's say 300 to 400,000 na yon. So, napakalaki. Sigarilyo pa lang yun, guys. Alam nyo naman na kailangan din natin mag-stock ng mga sigarilyo. Ang daming klaseng sigarilyo. Like dyan si PMFTC, sa kanila po yung Marlboro. Tapos, meron pang supplier na ibang sigarilyo, like yung si Kmart. Ayan. So, ang product kasi ni Kmart is Mighty and Marvels, guys. So, iba yung binili mong worth of 400k. Tapos, meron pang ibang supplier na bestseller din yung product niya. So, let's say, sabihin mo 300,000 din or 400,000 din yung nakuha mo sa kanya. So, magkano na yun, guys? Sigarilyo pa lang yun. Ayan. So, kung gusto mong maging wholesaler din, na gusto mo na maibigay mo lahat yung mga pangangailangan ng mga customer mo, guys, so kailangan mong magpuhunan ng malaki. Ganon. And hindi naman po masamang humiram sa, kung meron tayong mapaghiraman, let's say, bangko, ganon, pwede din kayong humiram sa mga bangko. Ayan, hindi masama pong umutang sa bangko. Ayan, guys, kasi alam nyo naman, napakahirap umutang sa ibang tao. Ang daming mga, alam nyo na, cheche-bureche. Ayan, so, ang advice ko lang, much better kung may bangko na pagkakatiwalaan ka, much better dun, mga kasari. Ayan, pwede tayong umutang na yung tama lang, yung tamang amount lang na kailangan mo. Tapos yun yung pandagdag mo sa puhunan mo, iro-roll mo yun, huwag mong gagamitin sa luho kasi dyan ka babagsak. So, kailangan ibili mo yun ng mga moving, kunwari mga alak, let's say mga gin, kasi ang gin, guys, is kahit itago mo yan, hahanap-hanapin ng mga customer yan. Yung, let's say, umutang ka kay bangko ng kunwari 50,000, so yung 50,000 pwede mong ilaan sa mga fast moving item. Kasi, guys, kung ibibili mo yon nang hindi siya moving na item, is syempre matutulog yung hiniram mong pera kay bangko. So, which is, pagdating ng time na kailangan mo nang magbayad ng interest, guys, is wala ka nang pambayad. Kasi nga, yung hiniram mong pera is natenga na. Hindi kasi siya kagaya ng sinasabi ko, mga kasari, na ibili mo yon ng fast moving item para yung nahiram mo, umiikot yon. Ayan, guys. So, yun yung pinagkaiba ng sinasabi ko, guys. So, ayan, uulitin ko, much better kung nakahiram ka naman ng pera, much better ibili mo yan ng fast moving item para mabilis umikot. Ayan, mga kasari. So, ayan, guys. So, ngayon is Sunday. So, pinaayos ko kanina yung mga bodega natin. So, ililibot ko kayo dyan sa
mga pinag-iistakan namin ng mga asukal. Ayan guys, kasi pinaayos ko siya kanina. So, ipapasilip ko sa inyo yan mga kasari. So, let's go! So, ayan, sa halera dito is nandito yung mga mantika namin. So, ang mantika namin is dalawang klase mga kasari. So, ito is full. Yung punong-puno siya. Tapos, ito yung low. Ayan siya guys. So, ganyan siya. Yung hanggang dito lang yung label ng mantika namin. So, syempre, nandyan din yung mga drinks namin. So, let's go inside. So, yan guys. So, dito, ito yung first na bodega namin. Dito namin nilalagay yung mga tubig namin na hindi nakasya sa loob. Tapos, nandito din yung mga DS namin. Tapos, ganito po yung ginagawa namin sa mga asin. So, kinikilo na namin siya. Yan guys, tip ko sa inyo mga kasari. So, based sa ginagawa ko So, gusto ko lang i-share sa inyo na much better po na mag-repack kayo. Ayan, kasi mas malaki po yung tutubuin natin sa repacking. Ayan guys, so mas maganda. Kung gusto nyo ng malaking tubo, mas malaki ang tubo kaysa yung ibebenta nyo per sack. So, mag-repack kayo mga kasari. Kasi mas malaki po yung tutubuin natin pag nagre-repack po tayo. So, ito is asin. So, ang pinaglagyan lang namin is plastic. Yung ice. Alam nyo yung ginagamit pag nag-ano kayo ng yelo. Ayan. So, ito siya. Ice bag. So, ito 1/4, tapos dito is half. So, ang ginawa namin is nilagay namin sa box ng sigarilyo kasi medyo matibay to guys. And tignan nyo, kahit sa bodega namin, napaka-organized. Hindi po siya magulo. So, pag kumuha si staff ng mga ire-refill niya sa loob guys is hindi na siya mahihilo. Kasi, kita nyo naman guys, napaka-organized, naka-separate. Iba yung lalagyan ng 1/4 namin na asin, tapos iba din yung lalagyan ng by 1/2 namin. Yan, mga kasari. Ganon din po ang asukal namin. So, dito yung white namin na half, tapos ito yung sugar brown namin na half. Tapos, nandito na din yung by 1/4. Tapos, tignan nyo guys, ito na lang natira yung mga per sack namin na asukal kasi napaka-best seller po ang sugar. Ayan guys, ito tip ko lang sa inyo sa asukal. So, kailangan ang asukal is hindi bababa sa 100 pesos na tubo nyo sa isang sako. Pero, pag nag-repack kayo, more than that pa ang tutubuin nyo, mga kasari. Ayan, basta make sure lang yung pagtakal nyo guys, yung pagkikilo nyo is tama. Dapat wag sumobra. Kasi, ang asukal guys is, let's say, 50 kilos to. May mga asukal kasi na hindi tama yung kilo niya. Let's say, 50 kilos nakalagay doon, pero pag kinilo mo, kulang siya. So, make sure guys, kung ako din sa inyo, much better pag natapos yung nakilo, bilangin nyo siya para alam nyo kung magkano yung ima-mark up nyo. If ever na kulang yung kilo ng isang sako yan, mga kasari. So, yung 1/4 namin na brown, nilagay na namin dito sa tumbler kasi hindi na siya nagkasya. So, ayan siya guys. Yan. Ayan. So, yan. Tapos, nandito na din yung mga crispy fry namin. Ayan, tapos, nandito na din ang Alfonso namin. Yan. Na alak. Kasi, ito dito kasi may konting space. So, grinab na namin na ilagay dito yung Alfonso namin. Tapos, yung mga tingi-tingi namin, guys, yung mga ganito. So, mga per piece, kunwari, yung mga nabakla-baklas na, yung mga karton niya, dito na namin nilagay yung mga
bawas-bawas na item. So, pag humugot sila, kunwari, naubos doon ang Nestle, or kunwari, may kulang na 3, 2 dun sa mga shelf nila sa store, madali lang nilang hugutin or madali lang nilang hanapin. Ayan guys, so kaya naglagay kami ng shelf dito para lahat ng baklas dito na namin nilalagay. Yan mga kasari. Okay, that's it. Thank you guys.